Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 22, 2025. See you later sa Batangas City kaya maaga po live po natin. Ang pag-uusapan po natin, magpapasko na pero wala pa rin pong pagbabago. Ito pong mga demonyong Duterte supporters o DDS. Demonyong Duterte supporters o DDS. Inuulit ko lamang po. Bakit? Pumanaw po kahapon o nung isang gabi, ito pong si Congressman Romeo Acop. Natagpuan po siya past 10 in the evening sa kanyang kwarto at 10:56 in the evening declared dead na nga po itong si Congressman Acop ng kanyang attending physician. At hindi po ito kagad nalaman ng publiko maliban na lamang nung ang Inquirer.net ay kinumpirma na sa pamilya yung kamatayan ni Congressman Acop. At doon bumuhos po ang samot-saring emosyon, simpatya, at yung pakikiramay ng taong bayan para po sa pamilya Acop. Isa po rito si Congressman Benny Abante na nagpahayag po ng kanyang saloobin tungkol po sa kanyang nakasama sa Kongreso, in particular sa Quadcom. Napakademonyo po talaga ng mga Duterte supporters na nagsasalita ng mga hindi magaganda. Partikular kay Congressman Acop. Yan po ay ating tinalakay kagabi sa ating live streaming. Shinare ko na po sa inyo yung mga kademonyuhan na kanila pong mga sinasabi sa yumaong si Congressman Acop. Dito naman po kay Congressman Benny Abante, siya na po yung under attack sapagkat ito po yung naging pahayag niya kahapon, ano? Pero bago natin puntahan yan, panoorin muna natin ang partikular na balita sa pagpanaw ni Congressman Acop. Bumuho pakikiramay sa pamilya ni Antipolo City Representative Romeo Acop matapos ang pagpanaw ng kongresista. Balikan ng kanyang ilang dekadang serbisyo sa gobyerno sa Agenda Weekend Report ni Joan Malat. Pumanaw na si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop sa edad na 78. Kinumpirma ito ng iilang mga kongresista ngayong araw, kabilang na si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sa isang text message, sinabi ni Puno na inatake sa puso si Acop kagabi at nalulungkot ito sa pagpanaw ng kongresista na naging kaibigan niya for 25 years. Inalala rin niya si Acop bilang isang devoted, courageous at honest public servant. Miyembro rin ng National Unity Party si Acop, kung saan tumatayong Pangulo si Puno. Nagpahayag din ng pakikiramay si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez sa pagpanaw ni Acop. Anya, matindi ang naging dedikasyon ni Acop bilang isang public servant at nanilbihan ito ng may disiplina, integridad at paninindigan. Pinagpugayan din ni Romualdez ang naging ambag ni Acop bilang isa sa mga nanguna sa House Quad Committee investigation sa Kamara. Nirespeto raw ni Acop ang due process at maayos na oversight powers sa lahat na naging pagsusuri nito. Instrumental si Acop sa kasaysayan ng Kamara dahil sa pagtatanong niya na ungkat ang issue ng mga umano'y kawagawang pangalan sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President at Department of Education na pinamumunuan noon ni Vice President Sara Duterte. Si Acop ang nakapansin na isa sa mga individual na pumirma sa AR ay nagngangalang Mary Grace Piatos, na kalaunan ay naging isa sa mga naging dahilan ng impeachment complaint laban sa bise. Ikinalulungkot din ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang pagpanaw ni Acop. Sa isang mensahe, kinuwento ni Lacson na dating PNP chief na nakasama niya si Acop sa PNP bilang kanyang Director for Comptrollership. Rekomendasyon pa raw ni Acop ang pag-download ng 85% ng PNP financial and logistical resources to frontline units. Bilang bahagi ng kanilang laban na linisin ang organisasyon. Nagsilbi rin bilang hepe ng CIDG si Acop mula 1994 hanggang 1995. Ayon sa isang police report, isinugo daw si Acop sa emergency room ng Assumption Hospital 10:20 ng gabi, pero hindi na raw ito na-revive ng mga doktor at idineklarang patay 10:56 ng gabi. Sa ngayon ay wala pang ibang detalyeng pinapaabot ang pamilya ni Acop tungkol sa kanyang pagpanaw. Para sa Agenda. Ganun talaga ang buhay. Una-una lang yan. Ano?
At sa kabila po ng mga pangyayari na yan, dapat ang karamihan sa ating mga kababayang Pilipino, kung hindi nyo tanggap itong si Congressman Ako, bilang pagrespeto na lamang sa kanyang pamilya, nananahimik kayo. Pero hindi po ganon. Hindi naman lahat ng mga Duterte supporters ay demonyo. Merong mga Duterte diehard supporters. Pero ito pong mga i-share ko sa inyo na mga komento, galing po ito sa mga demonyong Duterte supporters. At basahin po natin ang pakikiramay ni Congressman Bienvenido Benny Abante Jr. yesterday. Ito po yung kanyang shinare sa kanyang Facebook page. I am deeply saddened by the passing of Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. Representative Acop was not only a colleague, but a principled partner in our work at the Quad Committee. In our pursuit of truth and accountability, he consistently stood on the side of justice and never lost sight of the victims whose voices we were duty-bound to hear. In the most crucial moments of our hearings, he displayed courage, clarity, and moral conviction. He was firm when firmness was required and fair when fairness was needed. He was steadfast in his belief that the public office is a trust that must always be exercised with integrity and respect for human rights. I will remember Representative Acop as someone who stood up for what was right, even when it was uncomfortable or costly. His commitment to accountability and his concern for those who had suffered will remain an example to all of us who continue this work. As scripture reminds us, he hath shewed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee, but to justly and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Micah chapter 6 verse 8. My deepest condolences go to his family, his loved ones, and his constituents. We honor his memory by continuing the fight for justice and by remaining faithful to the principles he lived and served by. Di ko maunawaan ngayon mga tol kung bakit ang statement na ito ni Congressman Benny Abante ay aatakihin ng mga demonyong Duterte supporters. Meron po itong 5,500 plus comments at isa-isahin po natin yung mga ill will, no, na pinagsasasabi nito pong mga demonyong Duterte supporters kay Congressman Benny Abante. And hindi po ito isolated kay Congressman Benny Abante. Sa lahat ng mga kalaban sa politika ng mga Duterte, ganitong-ganito ngayon ang kanilang mga pinagsasasabi. Pero tandaan ninyo, mga demonyong Duterte supporters, lahat tayo mamamatay. It is a matter of time. Kung sino yung mauuna o kung sino yung maiiwan, yan ang nakakaalam niya ng ating Diyos. Darating ang panahon na kayo mismong mga nagsasalita sa inyong kapwa ng hindi magaganda, mamamatay din kayo. Ang puon ninyong si Rodrigo Duterte, mamamatay din. Lahat tayo mamamatay. Kaya wag nyo nang ipagpilitan pa yung mga next in line na yan. Mamaya, sa mga susunod na panahon, yung puon ninyo ang mamatay, di magsisipag-iyakan kayo at mababack to you kayo dahil sigurado, hindi rin natin kontrolado ang isipan ng kapwa natin Pilipino. Malamang sa malamang kung ano yung mga pinagsasabi ninyo kay Congressman Acop at dito sa mga personalidad na nagpapahayag ng pakikiramay sa kanya, in this case, si Congressman Benny Abante, baka ganyan din yung mga tamuhing mensahe ng puon ninyo. Anong mararamdaman ninyo? Sigurado magagalit kayo. Sa bagay, kung demonyo kasi ang sinusuportahan ninyo, malamang sa malamang, demonyo din kayo. O ilan po sa mga mensahe? O sabi dito nitong si Bros Lyndon Ignacio Saliling, next line ka na, Pastor. O, pakita natin yung mga profile nila. Ito si Bros Lyndon Ignacio Saliling.
Grabe ka demonyohan ng tao na ito, biruin mo, ginawa niya pa ng meme. Tuwang-tuwa pa siya sa pagpanaw ni Congressman Romeo Acop. O, ganyan ka-demonyo ang mga Duterte supporters na ito. Hindi ko na iisa-isahin pa, no? Pero halos lahat ng mga komento po dito nanggaling sa mga Duterte na demonyong supporters. Mas gusto ko ngayon mag-focus doon sa legasiya na iniwan po sa atin ni Congressman Romeo Acop. At alam po ninyo, sa napakaraming mga pagkakataon na napanood ko sa mga hearings diyan po sa House of Representatives, itong si Congressman Romeo Acop, talagang ang isa sa mga hindi ko makakalimutan sa kanyang mga hearings na pinuntahan ay yung pagbasa niya po sa report po ng Quadcom, no? Kasi dito po sa report ng Quadcom na ito, wala pong, according to Acop, na gustong magbasa. Marahil ang iniisip ng mga kapwa niya kongresista, kapag ka binasa mo ito, ang galit ng mga Duterte supporters, ngayon mga demonyo, ay mabubuhos at mapupunto lang sa'yo. At ganun nga yung nangyari. Katakot-takot na insulto, masasakit na pananalita, kung ano-ano pang mga hindi ka nais-nais na mga salita ang nanggaling sa mga Duterte supporters nang basahin lamang ni Congressman Romeo Acop ang report po ng Quadcom. Galit na galit sila kasi sa report ng Quadcom, sinabi po dito na ang mukha ng kriminalidad at illegal na droga ay si Rodrigo Duterte. Sinabi din po sa report na ito na nabudol tayo. Pakinggan at balikan po natin ang pagbasa ni Congressman Romeo Acop ng Quadcom report bilang tribute po sa kanya. Mula po sa opening ng pangalawang yugto o season 2, kumbaga, ng ating mga pagtatalakay dito sa Quadcom, ay narinig po natin ang mga statements given to us by our resource persons, Mr. Taguba, Mr. Guban, and Mr. Asierto. Atin din pong nasilip ang affidavit ni Mr. Las Cañas na ngayon ay witness na sa International Criminal Court. Kaya naman po, siya ay naka-embargo at hindi humarap dito sa atin sa Quadcom. Each of these individuals all carried with them intimate knowledge of the inner workings of the drug trade in the Philippines. At ano po ang similarity nila? Lahat po sila ay nagsalita at nagsiwalat ng ibang version ng war on drugs at nagdawit ng mga pangalan. At dahil dito, lahat sila ay nagdusa and they earned the ire of then former President Rodrigo Roa Duterte. In the Philippines, nagsimula ang drug menace. Ay maraming salamat, Ruel Costelao, no, sa inyo pong super sticker. Maraming salamat po. Sa pag-usbong ng mga laboratory, gawaan ng droga o ang mga tinatawag na clandestine laboratories. Eventually po, narinig natin na ito ay napalitan ng business model ng pag-angkat or importation ng droga sa bansa. Malakas ang business of drug importation sa Pilipinas. Ang isa sa mga kadahilanan nito ay ang mga importer ng illegal drugs were able to skillfully exploit cracks sa ating sistema para makapasok ang droga sa ating bansa. Ang tanong, bakit parang kabisado ng mga importers na ito ang mga vulnerabilities sa ating port security? Simple lang pala ang sagot. Dahil may protection, dahil may connection. For now, I will let these headlines shown here speak for itself.
Narinig po natin ng paulit-ulit at nakondisyon na rin po ang ating mga utak na galit si former President Duterte sa droga. Sabi nga po niya sa ating law enforcement, pag may sangkot sa droga, kill, kill, kill. Ngunit the link between former President Duterte and drugs begins with the testimony of two resource persons before this committee, Mr. Mark Taguba and Mr. Jimmy Guban. Ito po ang tale of two shipments, istorya ng dalawang shipment. Dalawang shipments kung saan sumabit si Mr. Taguba at Mr. Guban ay nangyari noong taong 2017 to 2018. Yan din po ang taon ng height of the war on drugs ni former President Duterte. Kapansin-pansin na kahit magkaibang shipment at ibang transaksyon ang pinag-uusapan, ang detalye ng dalawang kwentong ito ay pareho. Pareho pong bilyon-bilyon ang halaga ng syabong ipinasok. 6.4 billion in 2017 at 3.4 billion in 2018 na pareho pong nakatago sa mga gamit industrial. Ngayon mga tol, itong issue na ito under Duterte administration, ang sumalo po ng lahat dito ay si Mark Ruben Taguba at saka ito pong si Jimmy Guban. Isang negosyante at isang opisyales ng Bureau of Customs. No? Si Guban ay nasa custom, ito namang si Taguba ay isang negosyante. Sila po yung kawawa dito. Kasi yung nasa likod di umano ay wala lang. Pinagbintangan dito sina Pulong Duterte at ang asawa ni Sara Duterte na si Mans Carpio. Pero sila po ay hindi nakasuhan. Ngunit sa mga latest information na atin pong napag-usapan na, isa po ito sa mga muli pong binuhay na issue na ngayon ay lumabas sa harapan ng publiko para magsalita ang nakakulong sa Manila City Jail na si Ramil Madriaga. Ayon kay Ramil Madriaga, sa kanyang naging salaysay, si Mans Carpio, ang asawa ni Vice President Sara Duterte, ay sangkot sa illegal na droga tungkol nga po dyan noong nangyari noong 2017. Balikan po natin ang bahagi po ng salaysay na yon, which is very much related dito po sa report ng Quadcom. Ito po yung bahagi ng salaysay nito pong si Ramil Madriaga, dated November 29, 2025, na pinarefera po ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad. Sa chapter 4 ng 5 pages sworn affidavit na ito, nitong si Ramil Madriaga, may titulong Magnetic Lifters. Under paragraph 25, ito po yung nakalagay. During my meeting with Attorney Manases Mans Carpio, husband of BP Sara at Burgos Circle in Bonifacio Global City, he personally instructed me and my team to pick up the magnetic lifters at the Bureau of Customs. Grabe, no? Asawa mismo di umano, ayon kay Ramil Madriaga, nitong si Sara Duterte na si Mans Carpio ang nag-utos sa kanila para kunin yung magnetic lifters na ang laman ay illegal na droga. The original plan, however, was aborted because one of the President Duterte's men working as an intelligence officer tipped us of the shipment was a hot item and that someone had their eye on the magnetic lifters containing tons of methamphetamine hydrochloride or shabu.
I met with Attorney Manscarpio again at the same place in Burgos Circle, BGC, and I informed him that the shipment was a hot item and was being monitored. He then told me to do what is necessary. We therefore decided to proceed with the usual process of taking it out and facilitate its release from customs under our monitoring. At yun nga po, after several days, I learned that the magnetic lifters had been released from customs through the efforts of broker Mark Taguba. At yon ang nangyari sa kanila dito ngayon sa report ng Quadcom. Sila po ay nakulong. Pero yung sinasabi po na mastermind sa likod po nito, malayang malaya. O, tuloy po natin ang pakikinig po dito sa report ng Quadcom na binasa ni Congressman Romeo Acop. Metal cylinders in 2017 and magnetic lifters in 2018 parehong pumasok sa Manila International Container Port at parehong dawit ang mga pangalan ni Honorable Paulo Duterte, Attorney Manscarpio, and Michael Yang, anak, son-in-law, economic advisor at malapit na kaibigan ni former President Duterte. Nag-testify rin si Mr. Taguba na si Pulong o si Mans ang nagbibigay ng go signal para sa mga special containers. In short, these shipments do not go out without the go-ahead of Pulong or Mans, di umano. They allegedly control these shipments. Ito po ang mundo na napasukan ni Mr. Taguba gaya ng sinabi niya sa atin dahil gusto lang niyang magnegosyo. Kung gusto mo madali, lumapit ka sa Davao Boys. Yun po ang turo sa kanya. Yan po ang ginawa ni Mr. Taguba. Lumapit siya sa powers that be. Makikita po natin dito na baka meron ngang kailangang ayusin o baguhin sa ating mga batas dahil mukhang ang mga maliliit lamang na tao ang napapatawan ng sentensya. Ayon naman kay Mr. Guban, ang may-ari ng shipment sa kanyang kwento o ang shipment noong 2018 ay sina Manscarpio, Pulong Duterte at Michael Yang. Naulit na naman ang mga pangalan na nabanggit ni Mr. Taguba. Ayon kay Mr. Guban, Hindi lang si Guban ang nagsasalita ngayon na. No? Kasi nung una, walang kumukorroborate sa kanyang mga sinasabi. Napakahalaga ngayon ito pong statement ni Ramil Madriaga. Kaya sana yung request ni Ramil Madriaga sa Office of the Ombudsman para po sa isang investigasyon sa mga public officials na kanya pong binanggit, sana mangyari po yan. At sana yung request din itong si Ramil Madriaga sa NBI para humingi sa korte ng permiso na ma-examine under the custody kasi ng korte yung 3 cellular phones nitong si Ramil Madriaga. At di umano, sa 3 cellular phones na yan, nandiyan lahat ng mga ebidensya o magpapatunay sa kanyang mga kiniklaim sa kasalukuyan. Alegasyon na siya ay bagman ni Sara Duterte at mga alegasyon ng kanyang koneksyon sa Duterte, partikular sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na di umano'y nagpakilala sa kanya dito kay Sara Duterte. Alam niyo mga tol, parang sa kauna-unahang pagkakataon, dito tameme si Sara Duterte. Hindi siya nakapagsalita rito. Simula nung pumutok ang issue na ito, hindi dahil kay Ramon Tulfo, kung hindi kay Pebbles Talakera. Ilang buwan nang nakakalipas, panahon pa lamang ng halalan, pinaputok na ni Pebbles Talakera ang issue na ito, ngunit hindi napapansin ng mainstream media. Never na nagsalita si Sara Duterte kahit tinatag siya ni Pebbles Talakera
hanggang sa dumating sa punto na ito ay talagang lantad na dahil binabalita na ng mainstream media, hanggang ngayon, hindi nagsasalita si Sara Duterte. Natatanging ang issue na ito ang nagpatameme sa isang napakadaldal, napakabalahurang magsalita na Vice Presidente ng Pilipinas na si Sara Duterte. Sa daming pagkakataon, di ba? Panay salita siya ng salita, banat dito, banat doon. Even ang ating Pangulong Bongbong Marcos binabanatan, pero pagdating sa kanyang di umano'y kumpare na si Ramil Madriaga, kasi ang kiniklaim ng kapatid ni Ramil Madriaga, ang pinakabatang anak daw po nitong si Sara Duterte ay ninong itong si Ramil Madriaga. Tuloy po tayo sa pakikinig sa pagbasa ng report ng Quadcom nito pong si Congressman Ako. Hindi niya pinangalanan ang tatlong ito sa pagdinig dati sa Senado dahil sa banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Sino ba naman ang hindi matatakot? At dahil iba ang pinangalanan niya sa Senado, siya ay sinabit sa kaso at ngayon ay nananatiling nasa kulungan. Paano po ito nakakalusot? It's a crack in our system, a crack in the Bureau of Customs, ang TARA system. Simple lang po yung TARA system. It's grease money, lagay, given to the officials of the Bureau of Customs, among others, to push them into a more simple assessment of inbound goods. Halimbawa, aabutan ng 1 million pesos para hindi na ma-x-ray or buksan ng container na papasok. According to the tale of two shipments na nabuo sa testimonya ni na Mr. Taguba and Mr. Guban, ito po ang estilo ng mga illegal drug importers. Magbabayad ng pera sa mga opisyal ng BOC para mabilis na makalusot ang kanilang mga shipments. Oo nga naman, di ba? Paano madidetect ang isang shipment of suspected dangerous drugs kung simple assessment lang, walang x-ray or kahit anong form of physical examination? Ang mga nasangkot na pangalan sa ating tale of two shipments ay dapat palang matagal nang iniimbestigahan. These were all laid bare some time ago by Eduardo Asierto, an intelligence officer, a person in hiding for 6 years now just because of his intelligence report. Nagkamali siyang pangalanan si Michael Yang. Oo, pinapapatay siya ni former President Duterte dahil sa kanyang report at dahil ginawa niya ang kanyang trabaho. At sino naman itong si Colonel Eduardo Asierto? Si Colonel Eduardo Asierto ay isang narcotics operative na nag-verify at nag-imbestiga ng mga illegal schemes na nangyayari po sa Bureau of Customs. More than the reports covering the Bureau of Customs, Colonel Eduardo Asierto prepared thorough reports which he shared with the Quad Committee on the involvement of Michael Yang, Johnson Chua, and Alan Lim in the illegal drug trade in the Philippines. Ayan po ang diagram ni Colonel Asierto kung saan makikita na si Michael Yang kasama ang kanyang mga business partners, Mr. Alan Lim and Mr. Johnson Ko, ay tatlo sa critical na bahagi ng operasyon ng droga sa ating bansa. Ayon sa diagram, si Mr. Alan Lim ang local source. Si Mr. Yang ang taga-ayos ng importation side at si Mr. Ko ang distributor. Ipinapakita rin ng slide na ito kung gaano kakomplikado at organisado ang network. Ito po ay end-to-end, kumpleto from supply to distribution na may kasamang na ring money laundering operations. Itong mga personalidad na ito ay pamilyar sa atin. Beses na rin lumitaw ang pangalan nila sa Quadcom. Si Alan Lim ay kilalang asawa ni Rose Nono Lim. Si Michael Yang, economic advisor of former President Duterte.
And itong si Johnson Ko naman is the person known to have financed